na karaniwang nakikita sa lupa, puno at iba pang anyong tubig, may iba na raw favorite hangout place ngayon. Ang target nila sa loob mismo ng katawan ng tao! Huh? Oh no! Over my dead body! Ang mga magulang, karaniwan ng ayaw padapuan sa lamok ang mga anak. Pero paano kung hindi lamok? Kung dilintang dumikit sa katawan ni Bunso? Yay! Feeling close yarn! Habang nakaupo kami sa bato, nagulat na lang ako na umiiyak yung anak ko. Bigla siyang kumapit sa akin at umiiyak, humihingi ng tulong sa kanyang mata. Nalaki raw ang kanilang mga mata nang makita ang lintang pilit na sumisiksik sa mata ni Caitlyn. Naku po, nalinti ka na! Takot na takot kami talaga, sigaw nga kami na sigaw. Dito naman sa Agusan del Norte, feeling main characters pa raw ang mga linta. Sa isang vlog challenge ng content creator na si Farouk, susubukan natin mga ngayon ng linta kasi may mamalakas na nilang na gusto tayong i-challenge mga idol. Tura tayo mga idol. Mga idol. Ayan. Mga ilang minuto tayo dito mga idol. Para at ilang sandali pa. Ayan. Yun, parang may nararamdaman ako mga idol. Kumagat na oh. Ayan mga ka. Oh, ganyan lang. Pero matindi ang paalala ng ating eksperto. We are not supposed to do anything for like fun or for any adventure because we are inviting unwanted trouble by doing that. So don't do it for fun. Alam niyo ba ang mga linta? Kayang sumipsip ng dugo na up to 10 times its own size? At meron din daw mga linta na nagtataglay ng lason. Kabilang na dyan ang mga linta na may bold and rainbow-like colors. At karamihan sa mga ito, kumakapit pa sa mga ahas. Scary! If you get bitten by a poisonous leeches, that's the time we can expect some infection. Sometimes people experience fever, dizziness, itchiness, redness. We can expect some skin conditions. Poisonous o nakalalason din kaya ang lintang pumasok sa mata ni Caitlyn? Ayaw tulog sakit! Hapit na tao! Ayaw tulog pa! Ayaw tulog! Ha? Yung bata, inaantok kasi nung time na yon, tas pikit-pikit lang yung bata. Sinasabihan namin, huwag kang matulog, huwag kang matulog. Tas yung mata ng bata is, pinipilit niyang imulat. Pero habang nasan biyahe papunta sa health center, laking kulat nila na ang linta sa mata ng bata, kumawala. Nahulog yung linta bigla, tas nasalo nung nanay. Pagkasalo naman nung nanay, tinapon na lang niya. Kasi natatakot din ako huwakan yun. Buti nilang daw at non-venomous ang lintang pumasok sa mata ng bata. And we're happy to report that Caitlyn is clear from the linta attack. Okay na po mata. Wala na sakit? Fitness. Ano nga ba ang dapat gawin kung sakaling may linta na kumapit sa inyo? Perfect timing, Kuya Drew. Naku. Hindi. Dapat daw kalma lang. Keep calm. Keep calm. The best thing we can put some steam. We can give some steam. At kung hindi pa rin matanggal ang linta sa pagkakapit, isugod agad ang pasyente sa pinakamalapit na pagamutan. Ang mga linta, nahilig sumiksik at tumigit kung saan-saan. Hapit na tao! Ayaw tulog pa! Kaya laging talasan ng pakiramdam at ang mga mata para maiwasang maging biktima ng attack of the Dito sa Camarines Sur, isang lalaki ang hindi na makangiti dahil sa iniindang pananakit ng kanyang mga ngipin. Masakit po. Nagpunta po kami sa dentista. Di naman po pwedeng bunutin at magapo. Kaya naman nang hindi na siya talagang makatiis, dumiretso na siya, hindi sa dentista, kundi sa isang tradisyonal na manggagamot. Sige, wag ka nang talinga mo. Relax lang. Sa aktual nakuha na di umano'y panggagamot kay Jomar, ang sinisising dahilan ng pagkirot ang kanyang mga ngipin? Mga uod! Na lumabas pa raw sa kanyang tenga. Teka, let's zoom in. Uod for real?
Desperado na po ako na gusto ko na pong makapagtrabaho ng maayos, di na po ako nakatulog ng maayos. Legit po talaga na naalis po talaga yung sakit ng ngipin. Salamat na lang daw sa kanilang uod slayer. Ang 7 taon ng manggagamot na si Angeline na nagsasagawa ng ganitong uri ng panggagamot na kung tawagin ay panghihimot-mot. Ang kanyang pasyente for today's video, si Liway na 2 weeks nang sumisigaw ng why. Masakit po ang ngipin ko kasi sira na po ito. Kaya po ako nandito kasi po nakapag-anak po ako kay Ate Angeline. Wala po kasing perang pambayad kaya dito po ako pumunta. Pinainitan muna ni Angeline ang mga piraso ng paso na kanyang gagamitin. Sa kanya ito nilagay sa palanggana. Isunod na pinatong dito ang mga buto ng talampunay sa kanilagyan ng mantika. Nang umusok, sa kanya tinakpan ito ng bao na may stick ng kawayan. Itinutok ito sa tenga ni Liway. Ilang sandali pa, nilagyan na niya ito ng tubig. Pag-angat ng bao, 2 uod daw ang kanyang natanggal. Ito raw ang mga salarin sa pananakit ng mga bagang ni Liway. Pero ayon sa isang eksperto, imposible raw na sumuot at lumabas ang uod sa ating tenga. Meron po tayong eardrum na nakaharang po sa outer ear at saka middle ear, no? So kung posible ba, kung sarado po yung eardrum ninyo, imposible po talaga, no? Pinasuri rin ng aming team sa isang entomologist o eksperto sa mga insekto ang mga di umano'y uod na lumabas sa tenga ng mga ginamot ni Angeline. So base dun sa specimen na nakuha natin at dinala sa ating laboratory, hinanapan ko siya ng mga body parts na papasok doon sa criteria kung worm ba siya or hindi. Wala tayong nakita eh, so hindi siya worm or uod. Kung hindi yan uod, ano yun, Kuya Drew? Tinga? Eto, i-reveal na ng expert natin. Posible yung mga uod na nakikita doon sa paghihimot-mot ay yung part ng radicel sa seed ng talampunay. Yung radicel na yun, yung magiging future roots ng isang plant. O halimbawa sabihin lang naman po na merong masamang epekto, ititigil ko na rin po. Kung makakaramdam ng problema sa ating mga ngipin, mas mainam pa rin sa dentista tayo magpakonsulta. Walang saysay ang panandaliang ginhawa kung ang kapalit naman ay panghabang buhay na pagdurusa.